meditation. So eventually, dadako tayo sa pagsasama ng panalangin at pagninilay-nilay, which is yung devotion. Punta tayo sa functions ng devotion. Pero dahil ito yung ating pinakahuling magiging talakayan pagdating sa pagninilay-nilay, our conclusion for meditation is meditation as self-examination. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang layunin kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang kasangkapan ng biyaya ng pagninilay-nilay. Ito ay upang salaminin ng ating sarili o gamitin nating salamin ng ating sarili, especially ng ating spiritual at kasalukuyang kalagayan, ang kasulatan. So we look at it as a mirror. At kapag tayo ay nagninilay-nilay, it is always best and it is necessary, kinakailangan na tayo ay magtanong. Diba? Pagka tayo ay nagsusuri ng sarili o pag tayo ay sinusuri, kumbaga, tayo ay tinatanong. Kaya pag tayo nagsusuri din ng ating sarili, may mga tanong din tayo na dapat inilalatag sa ating sarili habang tayo ay nagninilay-nilay sa kung anumang bahagi ng salita ng Diyos ang ating tinututukan sa panahon na iyon. Sabi nga ni William Bridge, meditation is the vehement or intense application of the soul unto something. So ang ating mga kaluluwa, ang ating espiritu ay ating inilalagay sa isang bagay whereby a man's mind, ang ating pag-iisip, does ponder. So tayo ay nag-iisip-isip, we dwell and fix upon it para sa ating kapakinabangan, sabi, for His own profit and benefit, which in turn leads to God's glory. Para magkaroon talaga ng maganda o mabuti na pakinabang sa atin ang bawat nating pagninilay na ginagawa, ay kailangan natin na ilagay ang ating sarili doon sa mga bagay na nandun sa kasulatan. Hindi ko ibig sabihin na kapag may binanggit na mga karakter doon sa kasulatan na ating pinagninilay-nilayan, na ilagay mo ang iyong sarili doon. Bawa nakita mo nandun si David, ikaw si David. Hindi ganon. Di ba mali yun? Di ba? Ang bawat karakter sa Bible, especially sa Lumang Tipan, would usually point to Christ, who is the better fulfillment of those people. So hindi ganoon ang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin dito ni William Bridge ay dapat magkaroon ng aplikasyon sa ating mga sarili kung ano man ang nilalaman ng mga bagay na ating pinagnilay-nilayan. Kaya nga, halimbawa, sa larangan ng pangangaral, and take meditation as also a way of preaching to yourself, isang paraan ng pangangaral sa sarili. Sa pangangaral, mayroon tayo laging mga tanong. Kami mga nangangaral, usually ang guide questions namin pag gumagawa kami ng sermon ayon dun sa bahagi ng Biblia ang aming ipapangaral. Una is what? Ano? Ano yung laman nun? Ang sunod na tanong ay, so what? Ano naman kung yun ang nilalaman nun? Yung what, ano muna ang nangyayari? Diba, kailangan tingnan natin kung ano yung panahon, kung kailan ito nangyayari, bakit nangyayari yung mga nangyayari, sino ang sinusulatan, sino ang sumusulat, anong intensyon ng ginamit ng Diyos na isulat yon. Yun yung what, di ba? Sunod, so what? Ano naman ngayon kung nandun yon? Pagdating sa so what na tanong, hahanapin natin kung ano yung mga doktrina. Di ba? Kumbaga, sa umpisa timeline muna, what? Anong panahon, anong meron dito, anong nangyayari, sinong sumulat, sinong sinusulatan, ba't sinusulat to? Pagka naman so what, ano namang katuruan ang makikita natin doon? Yung pinakahuling tanong, yun yung application. Now what? Diba? So what? Now what? Kaya mahalaga yung now what, ang kailangan natin doon is yung timely. What is the timely application nung nilalaman nung talata para sa atin? Kaya isa sa mga mahalagang exercise ng pagninilay-nilay ay ang pag-iisip-isip. Kumbaga hindi lang tayo, kaya nga ito yung pinagkaiba ng basta nag-aaral lang. Hindi tayo basta nag-aaral lang dito, kundi may aplikasyon ng ating mga kaluluwa na kung saan ay tinitingnan natin ang kasulatan kung paano makakapakinabang sa ating kaluluwa. At para magawa natin yun, para magkaroon tayo ng maayos na pag-iisip-isip, kailangan may maganda o maayos na pagtatanong. Meron tayong kasabihan, to arrive at the right answer, we must first ask the right questions. So, para tayo ay magkaroon ng tamang kasagutan, magandang itanong natin ang mga tama na katanungan. At ano yung mga magagandang itanong sa ating sarili? We shall later on see. We shall later on see. Sabi ng mga Puritans, typically Puritans concluded their treatises on meditation
by calling readers to self-examination. So tinatawag tayo na tayo ay magnilay-nilay ng ating sarili, which consists of the following. So maikli lang to. Pag tayo ay nagninilay-nilay sa kasulatan, kasama sa nag-gain natin sa pagninilay-nilay kaalaman, spiritual thoughts. Ngayon, isa sa mga unang tanong na mahalagang itanong, as recommended by the Puritans, are these spiritual thoughts in thy heart productive of holiness in thy life? Sa Tagalog, ito ba mga spiritual na kaisipan o kaalaman sa aking puso, na naitatanim sa aking puso, ay nagbubunga ng kabanalan sa aking buhay? Dahil at the end of the day, ay kailangan nating itanong yun sa ating sarili, kasi kailangan nating tingnan. Hindi naman ibinigay lamang ng Diyos sa atin ng kanyang kasulatan, hindi niya ibinigay sa atin ng kanyang salita para lamang magturo. Bagamat bahagi ang pagtuturo ng Diyos sa atin, kasi kailangan mayroon munang kaalaman. Pero kagaya nga ng sinabi nasa panulat o sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin sa Garden of Gethsemane in John chapter 17. Anong sabi niya? Sanctify them by your truth. Your word is truth. Sa Tagalog, pabanalin mo sila. Diba? Babanalin mo sila sa iyong katotohanan, ang iyong salita ang katotohanan. So that's the main purpose of the scriptures. Hindi lang para magkaroon tayo ng karagdagan at marami pa at malalim na kaalaman, bagamat bahagi yun. Ngunit ito ay magdulot ng kabanalan, patuloy na pagprogreso sa pagiging kawangis ng ating Panginoon sa ating buhay. Diba? Remember, sabi nila, to be wary of the thoughts of God is to degenerate into devils. Lagi nating tatandaan, ang doktrina ay itinalaga ng Diyos at tinilagay sa kasulatan upang makapagbago ng buhay. Una sa lahat, para sa mga hindi pa sumasampalataya, upang makapagligtas ng kaluluwa, at para sa sumasampalataya na upang magpatuloy ang pagbabago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Nung ibinigay sa atin ang kasulatan, sabi ni Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 3, na ibinigay ang kasulatan upang ihanda ang tao ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawain. Tama ba? So that the man of God may be totally or thoroughly equipped for every good work. Ito yung parang sabihin nating macro o yung malaking katanungan. Nagdadulot ba ito ng kabanalan sa aking buhay? Now, sa usaping yan, meron naman tayong tinatawag na mga specifics. Base naman sa ating kalagayan sa kasalukuyan. Isa sa mga magagandang tanong na itanong sa ating sarili habang nagninilay-nilay, anong mga karanasan ko o kalagayan ng aking kaluluwa sa kasalukuyan ang ina-address ng mga talata na ito? Kung kayo ay may specificong kasalanan, kung meron tayong specific na sin na ating, kumbaga, nag-i-struggle tayo, then we have to ask ourselves sa ating pagninilay sa mga talatang ating tinitingnan, what are those things na makukuha ko sa talatang ito na ibinibigay sa akin ng salita ng Diyos na ito na mag-a-address sa aking kasalukuyang pinagdaraan ng mga pagkakasala upang ito'y maitama, upang ito'y mapatay, upang aking buhay ay patuloy na mabago. Kung ito naman ay may kinalaman sa kung anumang kalagayan ng buhay na maaring nagdudulot sa atin ng mga pasakit, mga kapighatian, ano sa mga talatang ito ang aking makukuha? Ano sinasabi ng Diyos na nasa talatang aking pinagdinilayan na direktang makakatulong sa aking pinagdaraanan upang ako'y magpatuloy sa kagalakan sa Panginoon, kapayapaan sa aking Panginoon, at magpatuloy ang aking paglago sa Kanya. Na bagamat may mga mahihirap na balakid akong nararanasan, na sa halip na ako ay tumugon sa paraang makasalanan, ay tumugon ako sa paraang makaluluwalhati pa rin sa Diyos, bagamat may mga hamong kaharap at mga tukso na nakaharap sa akin habang aking sinusuong o hinaharap yung mga hamon na iyon. So, yung mga bagay na ating nakukuha sa kasulatan should be productive of holiness in life. At pag may tinatawag tayong holiness, dalawang aspeto ang kailangan natin na iisa-alang-alang. Una, yung ating pagsunod at yung ating pagtanggap. Minsan ginagamit ko ang salitang aksyon at reaksyon. Malalaman natin kung tayo lumalago sa ating pagiging mananampalataya base sa aksyon at reaksyon. Bakit? May dalawa kasi ang ating Panginoon na
inilayon sa atin. Ano yun? Una, tayo ay sumunod, kaya mahalaga yung aksyon. Yun namang reaksyon dapat ating tanggapin kung ano ang ipinangyayari ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa, sabi nga ni Pedro in 1 Peter chapter 3, kung kalooban ng Diyos na sa kasalukuyang panahon tayo magdusa, yun ay isang pagpapala. Bakit yun ay bahagi ng kanyang paghuhubog sa atin na tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. So anong sabi ng kasulatan kung paano tayo tutugon maging sa mga panahon ng kapighatian? Anong sabi ni Santiago? Count it all joy when we face different trials. For the testing of your faith produces perseverance. Diba kasi hindi dahil dun sa mismong kapighatian na ating dinadanas kaya tayo magagalak, ngunit kung paano ginagamit ng Diyos yung mga kapighatian na yon. At mahalaga yon, lalo na pag tayo ay nasa kasalukuyan na mabibigat na kapighatian, na kailangan nating mapaalalahanan ng mga salita ng Diyos na yon, kailangan nating itanong sa ating sarili, habang tinitingnan ko itong sinabi ni Santiago, itong sinabi ni Pedro, paano ba ito makakatulong? Ano yung mga dapat kong kunin dito na sinasabi ng Panginoon upang ako ay makapagprogreso sa aking journey ng kabanalan? Tandaan niyo yung mabuti, holiness has something to do, has everything to do with what? With obedience and acceptance. Pagsunod at pagtanggap. Kaya meron tayong dalawang klase ng obedience, tama ba? Active, ano yon? Aktibong pagsunod sa mga utos ng Diyos. Passive, pagtanggap sa kung anong pinangyayari ng Panginoon. Parang si Kristo, nung siya ay nagdusa, nung siya ay naparito, siya ay aktibong sumusunod sa kautusan ng Diyos. Habang siya ay tumatanggap o tinatanggap niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos na siya ay magdusa, kanyang tinanggap. Sapagkat yun ay magdudulot ng ikabubuti at ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ikabubuti ng ating kaluluwa at ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So ganon. It's not just obedience but also acceptance. Doon natin malalaman kung paano tayo nagpo-progress o kung tayo ba ay nagpo-progress sa kabanalan. Ngayon, pagdating sa pagtatama, reproof or exhortation, kailangan din natin itanong sa ating sarili, lalo na sa mga panahon na parang tayo ay natutukso na lumiban sa pagdinilay o kaya tayo ay nakaliban na nga. Kumbaga, we have neglected at that certain day yung ating pagninilay. To the believer, neglecting meditation should strike us with fear and sorrow. Ano yung magagandang guide questions? How degrading it is to God when we turn our meditation from Him to sinful objects. Oo nga naman. Huwag paalala yon sa atin. If the farmer meditates upon his land, the physician upon his patients, the lawyer upon his cases, the store owner upon his wares, shouldn't Christians meditate upon their God and Savior? So pagka tayo ay parang natutuksong lumiban sa pagninilay o nakaliban na nga sa pagninilay, ito yung magandang itanong sa ating mga sarili. At sa ating pagtatanong sa ating sarili, bilang pagsusuri ng ating sarili, kasama doon, bakit ba? Ano ba ang mga naging balakid ko ngayon sa aking pagliban sa pagninilay-nilay upang maiwasan sa mga. So yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nagtatanong sa ating sarili pag nagsusuri. Para sa bawat sagot doon sa mga tanong na yon, ay makatulong yun sa atin para magprogreso tayo sa susunod. Upang tayo magpatuloy na lumalago sa susunod. Maiiwasan natin yung mga balakid na kung saan ay nagpatihulog tayo. And at the same time, makapagplano tayo ahead of time. Kung ang mga bagay na mahalaga sa atin, ipinaplano muna natin, pinaghahandaan bago natin gawin, ganun din sa pagninilay. Dahil ito ay sa mga napakahalagang bagay na dapat ating ginagawa araw-araw bilang mga Kristiyano. Sabi ng mga Puritans, the Puritans would say to us, if you continue to neglect meditation, pagpatuloy daw natin na, kumbaga isilang tabi ang pagninilay, it will dampen or destroy your love for God. It will make it unpleasant to think about God. It will leave you open to sin so that you view sin as a pleasure. It will leave you vulnerable and fragile before trials and temptations of every kind. In short, it will lead to a falling away from God. Papanghihinain tayo nito sa ating pagmamahal sa Diyos, lalo na kapag tayo ay sinubok ng iba't ibang klaseng pagsubok. Sa Bible, may dalawang klase ng pagsubok. Ito yung pagsubok sa pagharap sa kapighatian at pagsubok sa pagharap sa tukso. At either way, tayo ay magiging vulnerable, magiging mahina kapag tayo
ay nagkakaroon ng mga pagliban o maling pagsasagawa ng pagninilay. It is unpleasant to think about God when we don't meditate upon Him. Pag hindi tayo nagninilay-nilay sa Kanya. Kasi ang ginagawa rin ng meditation, ano nga yung mga nakaranang talakayan, sabi ng mga Puritan, lalo nitong pinag-iinit ang ating apeksyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang siya nagdadala sa atin ng kaalaman, ngunit ito'y nagpapainit ng ating apeksyon sa ating Panginoon. Sa makatuwid, sa mga oras na tayo lumiliban sa pagninilay, natalakay natin nakaraan bilang paalala, manlalamig din tayo sa ating apeksyon sa ating Panginoon. Kung baga isipin nyo parang sopas. So, di ba, nakakain na ba kayo ng sopas straight out of the refrigerator? Masarap ba? Di ba? Parang ganun siya. Di ba? Pag ang sopas malamig na hindi naman dapat intended kainin ng malamig, ay ano, hindi siya pleasant. O kaya naman, nakakain na ba kayo ng tawag dito, pinakuluang halo-halo? Di ba? Intended siya na dapat kainin ng malamig. Pero pagkakain kayo ng parang, hindi lang basta yung yung tunaw na tawag dito. Yun nga room temperature di ba? Pag room temperature ang halo-halo, hindi na masarap kainin Di ba? Ang sarap niyang idura. Pero kapag siya ay lalo na yung pinakuluan tas halo-halo yung Di ba? Kasi hindi siya intended. Gets nyo ba yung ibig ko sabihin? Hindi siya intended na ganon. Now sa ating Panginoon, it is not intended for us to think about God in the coldness of faith. Kailangan ang ating mga sarili ay laging nasa panahon ng kainitan sa ating Panginoon. It will only happen kapag lagi yang nakasindi. 'Di ba? Laging may sindi, hindi patay, kundi laging nakasindi. Laging may init, laging may alab. At yun yung pinananatili ng ating pagninilay sa ating Panginoon. Kung ayaw nating tayo ay kumbagay papanghinain o panghina sa ating pananampalataya, kung ayaw natin tayo makalimot sa ating Panginoon, kung ayaw nating tayo mapalayo o mawalay sa ating Panginoon, then we have to meditate every single day. So kailangan natin pag-isipan itong mabuti. Pagka ba ano ba ang mga hadlang sa aking pagninilay? Pleasant pa ba sa akin ang isipin ng aking Panginoon? Ako ba'y nasasabik pa rin na siya'y isipin, maging laman ng aking bibig, at siya rin ay aking mas makilala pa at aking makasama sa mga panahong ako ay nagninilay-nilay, katambal ng pananalangin sa araw-araw. So there. So yun lang. So ang nais lang nating sabihin as a conclusion dito ay huwag nating kalimutan na sa kabila ng pakikisama natin sa ating Panginoon, sa ating pagninilay-nilay, ay maging bahagi ng ating pagninilay-nilay ang pagsusuri ng sarili. Isipin nyo na parang counseling session with God yon. Actually, ang maghuhulma din naman ng ating mga katanungan for self-examination ay yung salita rin ng Diyos mismo. Pag tinignan nyo yung salita ng Diyos sa pinagnilay-nilayan natin, pwede mo, Panginoon, base sa iyong salita na inihahayag sa akin ngayon sa iyong Biblia, saan pa po kaya ako kulang? Ano po ba ang mga bagay na inilalantad mo sa akin ngayon na makakatulong sa aking mga spiritual na pangangailangan sa aking pagharap sa mga hamon? Kumbaga, usually, hindi ka na rin talaga mag-iisip pa ng mga tanong kasi the scriptures will shape the questions for you. Isi-shape na noon mga katanungan para sa atin. Any questions, clarifications sa mga bagay na gusto nyo linawin? Meron po ba? Kasi sabi ko sa inyo, mabilis lang.